Part 16. Matapos ang mga nangyari sa pagitan ni Nika saka Luis ay hindi na nakatulog ng maayos si Luis, dahil hindi niya pa rin matanggap na tuluyan na silang natapos ng dalaga, at sa tuwing naiisip niya ang bagay na yun ay hindi niya maiwasang magpakalasing, para makalimot sa sakit na nararamdaman niya dahil parang naulit lang, ang sakit na naranasan niya noong maging si Nathan saka Rebecca dati, pero ang sakit na nararanasan niya ngayon ay wala pa sa katiting ng sakit na naranasan niya kay Rebecca noon, dahil mahal niya talaga si Nika kahit siguro magtagal pa ang panahon ay mahihirapan na siya ulit na makabangon. Pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa dalaga dahil aminin man niya o hindi ay malaki ang naging kasalanan niya sa dalaga, kaya naman natakot din siyang magpakita dito. Agad nang may sugod ang dalaga sa hospital dahil nagtangka itong kitilin ang sariling buhay dahil sa idinulot niyang sakit sa dalaga. Nang malaman niya ang balita mula sa mga magulang niyang nagpropose na kay Nika, ang kapatid niyang si Nathan ay natawa ng pagak si Luis, habang nananatili siya sa loob ng kondo niya habang nakatitig sa kisame, gaya ng araw-araw niyang ginagawa ay tumayo siya para kumuha ng beer sa ref niya, pero ubos na pala ang stock niya kaya naman napahinga ng malalim si Luis, kaya naman nang inilabas niya ang phone mula sa bulsa niya ay napabuntong hininga siya nang makitang, ang picture pa rin nila ng dalaga ang nakalagay sa wallpaper niya. Kaya naman agad niyang pinalitan iyon ng simpleng wallpaper saka siya napahawak ng mariin sa phone niya. If only I can go back time, malungkot na tura niya sa sarili, hindi niya namalayan na nagsisimula na palang magunahan, ang luha niya kaya naman agad niyang pinunasan ang mukha gamit ang braso niya, saka huminga ng malalim nagpasya. Siyang lumabas ng kondo niya para magpahangin, dahil sinusuportahan pa rin naman siya ng mga magulang niya ay hindi niya nakailangan pang problemayan ang pera dahil kahit siya nagtatrabaho ay palagi namang nilalagyan ng laman ng mga magulang niya ang bank account niya, kaya naman nang makalabas si Luis sa condominium building niya, agad siyang naglakad papunta sa isang malapit na convenience store. Nang makapasok siya doon ay agad na kumuha si Luis ng alak na maiinom sa isang stall nang matigilan siya, dahil naramdaman niyang may nakatitig sa kanya, kaya naman nang lumingon siya, natigilan siya nang makita niya ang isang babaeng morena na mahaba, ang pilak mata hanggang balikat lang ang haba ng buhok nito, kulay blonde ang buhok nito, kaya naman parang may bomb-ara sa lalamunan ni Luis, dahil sa ganda ng babae na nakatingin sa kanya. Hindi kaya sumakit ang tiyan mo. Ang aga-aga alak na kaagad ang gusto mong inumin. Seryosong sabi ng babae sa harapan ni Luis, kaya naman, agad na kumunat ang noo niya saka siya napabitiw sa hawak niyang alak at saka siya tumikim. Is it bad? Of course, hindi dapat puro alak ang laman ng tiyan natin, dahil masama yon sa kalusugan, isa pa mukhang hindi ka pa kumakain, sabi naman ng dalaga kay Luis, kaya naman nagulat si Luis nang gumalaw saka naglakad, ang dalaga papunta sa isang stall at saka nito inabot sa kanya ang isang cup noodles. Kahit ito na lang kainin mo kung wala kang gana kumain, basta magkalaman lang ang sikmura mo, nakangiti na sabi nito sa kanya, kaya naman natigilan si Luis hindi magawang makapagsalita, dahil hindi niya maiwasang magandahan sa dalaga dahil napakasimple lang nito, dahil walang kahit anong make-up ito sa mukha pero nag-stand out pa rin ang kagandahan nito. See you next time, sabi ng dalaga sa kanya saka ito kumandat sa kanya, kaya naman naramdaman ni Luis pagtibok ng puso niya ng mabilis, matapos nun ay para siyang kinapos sa hininga, nakita niyang lumabas ang dalaga sa convenience store, kaya naman nang matauhan si Luis ay agad niyang nilapag ang cup noodles na hawak niya sa kahinabulsa. Labas ang dalaga, dahil di pa ito tuluyang nakakalayo ay agad tinakbo ni Luis ang direksyon ng dalaga. Saka ito hinawakan sa braso, kaya naman natigilan ito. Your name? I mean, what's your name? Agad na tanong ni Luis, kaya naman napangiti ang babae sa kanya. My name is Miho. Hindi na itago ni Luis ang pagkahanga sa kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ni Miho dahil bumagay ang pangalan ng dalaga sa kanya. May I know your name too? Ngiting tanong ng dalaga sa kanya, naman tumikim si Luis saka seryosong tumingin sa mga mata ng dalaga. Luis, ang gwapo naman pala ng name mo, bagay sa'yo, parang kinikilig na tura ng dalaga, kaya naman napakurap-kurap si Luis sa sinabi nito. You're beautiful too. Hindi niya namalaya na ilang minuto na rin pala silang magkatitigan ng dalaga, kaya naman nang pareho silang matauhan ay agad na bumaling sa kanya si Miho. Pwede ko bang matanong kung bakit gusto mong bumili ng alak kanina? Tanong ni Miho, kaya naman nalungkot ang mukha ni Luis nang maalala niya si Nika,
kaya naman nang magsasalita na siya ay bigla siyang pinigilan ng dalaga. Mabuti pa kumain muna tayo, doon na lang tayo mag-usap sa karenderya. Kunot ang noo naman na sumunod si Louis sa dalaga kung saan huminto sila sa isang fast food chain, at saka huminto ang dalaga sa isang karenderya, at saka siya nito inalok na maupo sa tapat niya sa isang maliit na mesa. Hindi ka pa ba nakakakain dito? Ngiting tanong ng dalaga, kaya naman umiling si Louis. I always eat in the restaurant, so I don't know how to order here. Seryosong sabi ni Louis, kaya naman narinig niya ang marahan na pagtawa ng dalaga sa sinabi niya. So rich kid ka pala, nakangising sabi ng dalaga saka ito tumayo. Nag-order ng makakain nila, matapos nun ay bumalik din ito agad sa upuan niya, saka ito muling bumaling sa kanya. Ituloy mo na yung sasabihin mo kanina, seryosong sabi nito sa kanya. Kaya naman huminga ng malalim si Louis at saka tumingin ng seryoso sa dalaga. My ex is engaged with my brother now, and they have a child. Natigilan naman si Miho sa narinig ng sabihin iyon ni Louis sa kanya. Nakaramdam ng lungkot ang dalaga para sa kanya dahil sa sinabi ni Louis na yon. Sorry, hindi ko alam na seryoso pala ang problema mo, bakit pala kayo naghiwalay? I've been a bad boyfriend to her, niloko ko siya, nagawa ko siyang saktan emotionally and physically, pero hindi niya ako basta sinukuan nun, pero samobra na yata ako kaya nagtangka siyang magpakamatay. Nung isinugod siya sa hospital naging duwag ako, hindi ko siya agad hinarap dahil natakot ako na mawala siya sa sakin, dahil sa ginawa niyang pagsusuicide, and in the same time naguguilty ako, dahil ako ang may kasalanan, ba't nangyari sa kanya yun? Bakit, ano bang rason mo nagagawa mo sa kanya yun? I'm scared that she's going to leave me, because I can see that she really liked my brother, and she was just using me, because my brother had a girlfriend when we were still together, and when she was hospitalized, sinabi ng kapatid ko na nabuntis niya si Nika, gusto niyang panagutan kaya hiniwalayan niya ang girlfriend niya para kay Nika. Hindi ko matanggap kasi totoo pala yung hinala ko na may nililihim sila sa amin ni Rebecca. I really loved her, hindi ko matanggap na napunta lang din siya sa kuya ko, dahil simula pagkabata namin ng kapatid ko lahat ng bagay na meron ako isa-isa niyang sinisira. Inaagaw sa akin kaya naman natuto rin akong gumamit ng drugs. Dahil kahit magulang namin ay hindi ako mabigyan ng atensyon, para akong bata na nagmamakaawa sa kanila na bigyan nila ako ng atensyon, kaya naman ilang taon din akong nakulong sa rehab nung pumunta ako sa mansyon ng magulang ko, para si Nika hindi na siya pumayag na sumama sa akin, nakipaghiwalay na rin siya sa akin dahil maayos na ang relasyon nila ng kapatid ko, hanggang ngayon hindi ko matanggap na hinayaan ko na lang siyang maging masaya habang ako heto nagdudusa, hindi makamove on. Matapos sabihin ni Louis ay nagsimula ng magunahan, ang mga luha niya nanikip ang dibdib niya, kaya naman naikuyom niya ang kamao. Bago pa niya mapunasan ang mukha niya ay naramdaman niya na ang paghawak ni Miho sa mukha niya, at saka nito pinunasan ang mga luha niya gamit ang hinlalaki nito. Konti lang din ang pagitan ng mga mukha nila, kaya naman nagkatitigan silang dalawa. Nakita ni Louis na nag-aalalang nakatingin sa kanya ang dalaga. I know that it hurts, pero tama lang ang naging desisyon mo, dahil kung hindi mo pinakawalan si Nika hindi rin siya magiging masaya kung nanatili man siya sa relasyon nyo. Plus, it means that you're mature enough to sacrifice your love to her. Sabi naman ng dalaga, at saka ito marahang ngumiti na muling nagsalita. So don't regret your decision, dahil tandaan mo na kapag may umalis na tao sa buhay natin ay may papalit na bago. Dahil sa sinabing iyon ni Miho ay natauhan si Louis, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa sarili niyang gusto niyang makamove on sa past, para makapagsimula ulit ng panibagong pahina sa buhay niya. Maagang gumising si Nika nang malaman na nakapasok na si Nathan sa opisina nito, kaya naman nang magising siya ng maaga ay agad siyang nagpatulong kay Manang na magluto ng paboritong ulam nito. Giniling dahil dun, kaya naman natuwa sila Manang, Melissa pati Ruth, dahil nakikita nilang masaya si Nika sa ginagawa nito. Nako, mukhang masarap na naman yata ang lulutuin mo mama, nakangiting tura ni Melissa, kaya naman natawa ng marahan si Nika. Sabi ng kahit wag niyo na ko tawagin na ma'am, ayos na sakin na tawagin niyo ko sa pangalan ko, isa pa mga kaibigan ko naman kayo kaya ayos lang. Ang sweet mo talaga Nika, kaya di kami nagsisisi na naging kaibigan mo kami nakangiting tura naman ni Ruth. Kaya naman napangiti na lang si Nika sa sinabi nito,
nakita niya namang tinulungan naman siya ng mga kasama niya na maghanda ng mga ingredients. Matapos nun ay nagsimula na siyang magluto ng matapos maluto ng giniling na niluto ni Nika, inayos niya iyon sa kanilagay sa Tupperware sa kanilagay sa isang paper bag. Umakyat si Nika sa kwarto nila ni Nathan para magsimula namang maligo saka magbihis, nang matapos maligo ay nagsuot lang si Nika ng maternity dress, dahil medyo umuumbok na ang tiyan niya kaya naman nang makapag-ayos na siya ng sarili niya, saka naman niya inayos ang buhok niya. Inilugay lang iyon ni Nika at saka siya nagsuot ng headband na kulay itim, matapos noon ay napangiti si Nika nang makita ang mga gamit ng baby na nakakahon sa kwarto nila Nathan, nakatabi sa isang tabi dahil di pa sila nakakapagpagawa ng silid para sa baby nila, sinabi naman ni Nathan sa kanya na ang binata na ang bahala magpagawa nun. Napangiti si Nika dahil excited na rin siyang malaman ang gender ng baby nila, alam ni Nika na magiging malusog ang bata dahil binabantayan siya palagi ng mga kasambahay nila, bukod pa doon ay mayat-maya rin ang pagpapadala ng mga parents ni Nathan ng kung ano-anong klase ng prutas, iba't ibang brands ng gatas para kay Nika. Hindi alam ni Nika kung may paglalagyan pa siya ng nag-uumapon niyang kasiyahan, dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang may nag-treto sa kanya ng ganito. Walang katumbas hindi niya akalain na kay Nathan niya pa yun mararanasan, dahil iniisip niya lang noon na imposibleng mapasa kanya, ang lalaki dahil may minamahal na itong iba, pero nang dahil sa anak nila ay naging mas maayos pa ngayon, ang buhay niya kaya naman nang matapos titigan ni Nika, ang kahon ng mga pambaby na gamit sa kwarto nila ay dahan-dahan na siyang bumaba ng hagdan, papunta sa sala at sa kanya kinuha ang paper bag na pinaglagyan niya ng pagkain para kay Nathan. Nika, gusto mo bang samahan ka na namin? Tanong ni Melissa sa kanya kaya naman napangiti si Nika sa tinuran ng kaibigan niya. Ayos lang kaya ako naman mag-isa. Isa pa kasama ko naman ang asawa ni Manang. Ozej, mag-iingat ka sa biyahe, ngiting sabi naman ni Melissa sa kanya, at saka siya nagpaalam na aalis na siya at saka siya sumakay sa backseat ng sasakyan, nagsimula namang nagmaneho ang asawa ni Manang Elena patungo sa ED Company Building. Nang may parada sa parking lot ng driver, ang sasakyan ay agad itong bumaba para pagbuksan si Nika ng pintuan, nang makalabas ng sasakyan ang dalaga ay agad itong nagpasalamat sa matandang lalaki, saka siya naglakad papasok ng building. Good morning ma'am. Ngiting bati ng Sekyo sa kanya, nginitian lang ito ni Nika kaya naman nang pumasok si Nika sa elevator ay ganun din. Ang ginawa ng mga empleyado ay binati rin siya ng mga ito at napangiti naman si Nika sa mga ito. Talagang boss na rin ang tingin sa kanya ng mga ito kaya naman, hindi alam ni Nika na mararanasan niya ang mga bagay na yun kung di pa dumating sa buhay niya si Nathan, dahil kahit pa na hindi naman ganun katagal ang pinagsamahan nila ng pinata ay pinaparamdam nito sa kanya na kamahal-mahal siya, dapat siyang pahalagahan. Sa kabilang banda naman ay hindi inaasahan ni Nathan na pupunta sa opisina niya si Rebecca na kasalukuyang nakikipagtalo sa kanya, dahil hindi pa rin ito pumapayag na makipaghiwalay si Nathan kay Rebecca, nagsimula itong pumunta sa opisina niya ngayon, dahil nalaman nitong nag-propose na rin si Nathan kay Nika. Akala ko ba ako lang ang papakasalan mo? Bakit? Nag-propose ka na sa babaeng yun. Nakakalimutan mo na bang sa akin ka unang nag-propose? Umiiyak na si Rebecca ng mga sandaling yun. Kaya naman huminga ng malalim si Nathan saka tumingin ng seryoso kay Rebecca. Look, Rebecca, sa hospital pa lang sinabi ko na sa'yo na tapos na tayo. Isa pa mas mainam na maghiwalay na tayo, dahil hindi mo magagawang magloko kung talagang mahal mo ko. I admit that I did the same thing, pero ang pinagkaiba natin pinigilan kung magpatuloy yung panloloko ko sa'yo. Kaya nga nung nalaman ko na nabuntis ko Nika, I choose to break up with you, dahil kaya ko panindigan ang pagkakamali ko, that's why I want you to do the same thing, because I'm starting my new life and you're not part of it now. Nika is my present, and I don't want to hurt her because she deserves better. Plus, I want to be a good father to our child, so you must accept the truth that we're done now. Seryosong tura ni Nathan sa dalaga kaya naman mas napahagulgol ito, nagulat si Nathan nang lumapit ang dalaga sa kanya, at sa kasinunggaban ng labi niya ng halik, hindi inaasahan ni Nathan ang pagpasok ni Nika sa opisina niya, nagulat silang pareho kaya naman tinulak ng malakas ni Nathan si Rebecca, saka siya nakaramdam ng kaba dahil kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Nika. What's the meaning of this?
Narinig ni Nathan na tanong ng dalaga, alam niyang galit ito dahil sa diin ng pagkakasabi nito sa katagang iyon, "Wifey, let me explain." "No Nathan, I'm not talking to you," seryosong sabi ni Nika at saka ito. Humaling kay Rebecca at saka lumapit si Nika sa harapan ni Rebecca, nakita naman ni Nika na napaatras ang babae. "What are you doing here?" Mariing tanong ni Nika kay Rebecca, hindi naman agad nakasagot si Rebecca sa tanong ni Nika. "Bakit mo ginugulo ang fiancé ko?" Ulit na tanong ni Nika sa babae, nakita niya namang umiiyak na ito. "He's not your fiancé. He's mine." Galit na sigaw ni Rebecca sa kanya. Dahil sa sinabing iyon ni Rebecca ay sinampal siya ni Nika, nagulat naman si Nathan sa ginawa ni Nika kay Rebecca. "Stop imagining things. He's mine now." Mariing turan ni Nika kay Rebecca kaya naman naikuyom ni Rebecca ang kamay niya. "Baka nakakalimutan mo na ako ang nauna. Bigla ka na lang pumasok sa eksena kaya, hindi sana kami maghihiwalay kung hindi ka nakilala ni Nathan. Malandi ka." Sigaw ni Rebecca sa kanya, kaya naman natawa ng pagak si Nika sa sinabi ni Rebecca. Habang si Nathan naman ay hindi alam ang gagawin kung paano pipigilan, ang dalawang babaeng nag-aaway ng dahil sa kanya. "Malandi, sino ako? Baka nakakalimutan mo na Rebecca, niloko mo si Nathan, kung kailan nag-propose na siya sa'yo. Kaya pasensya ka na, kung ako na ang papakasalan niya ngayon, dahil una sa lahat dinadala ko ang anak niya, pangalawa hindi na. Ikaw ang mahal niya, dahil ako na ang mahal niya ngayon kaya tumigil ka na sa kahibangan mo." Galit na saad naman ni Nika, kaya naman nanggigil si Rebecca nang marinig ang sinabi sa kanya ni Nika, hindi niya matanggap ang sinabi nito kaya naman nasample niya ito. "How dare you say that to me? Baka nakakalimutan mong katulong ka lang niya dati, kaso masyado kang ilusyonado, mukha kang pera kaya naging desperada ka, sinamantala mo ang pagkalasing niya nung nag-break kami, dahil naisip mo lang naman na kapag nabuntis ka niya ay makukuha mo na ang yaman niya. Mukha ka kasing pera, takot ka na maghirap, dahil anak mayaman ka dati, tama naman ako diba?" Ganting insulto sa kanya ni Rebecca kaya naman hindi makapaniwala si Nika sa sinabi ni Rebecca sa kanya. Nagsimula ng maluha ang mga mata niya. Mas malakas ang sampal na ginantay ni Nika kay Rebecca, 2 beses niya itong sinampal saka siya huminga ng malalim, natawa ng pagak dahilan para magsimula ng magunahan ang luha niya. Wag mo sasabihin sa akin na binaba ko ang pride ko bilang babae, nagpakaputa ako para lang sa pera ni Nathan, dahil yun ang bagay na hindi ko gagawin, dahil hindi ako katulad mo na may boyfriend na noon pero nagagawa mo pa rin lamandi sa iba. Dahil yung pagkakamali namin ni Nathan dati nung kayo pa ginagawa namin, ang lahat para itama yun dahil alam naming mali kapag itinuloy namin. Yung isang gabi na namagitan sa amin, dahil di ako katulad mo na makasarili, dahil inisip ko na masasaktan ka kung niloko ka ni Nathan noon. Huminga ng malalim si Nika saka nagsimula ng magunahan, ang luha niya saka muling nagsalita. "Alam mo bang ang swerte mo na dahil naging nobyo mo si Nathan, samantalang ako nagtitiis sa relasyon namin ni Luis, dahil kahit kami pa pinipilit niya ako sa bagay na ayoko, mas masakit ang naranasan ko dahil naranasan kong masaktan, physically and emotionally na kahit kailan, hindi mo naranasan kay Nathan, dahil prinsesa kanya kung ituring pero sinayang mo yun, ngayong hiniwalayan ka na niya magpipilit ka sa kanyang balikan ka. Kasi naisip mo na kung gaano kahalaga, kung gaano ka kasworth sa lalaking to pero sinayang mo lang diba? Kaya sinasabi ko sa'yo tumigil ka na sa kahibangan mo Rebecca, dahil ngayon na ama ko na ang fiancé niya hindi na ako makakapayag pa naguluhin mo kami, dahil masaya na kaming pareho maayos na, ang buhay namin nang wala ka dahil si Luis tanggap niya na wala na kami, kaya damilat ka na sa katotohanan dahil kahit lumuha ka pa ng dugo wala na kaming pakialam sa'yo." Natigilan si Rebecca nang marinig ang sinabi ni Nika sa kanya, kaya naman napaupo si Rebecca sa sahig saka napahagulgol. "Mahal na mahal kita babe, nakipag-iwalay na ako sa lalaking yun, dahil umaasa ako na maaayos pa natin yung relasyon natin." Umiiyak na turan ni Rebecca, kaya naman huminga ng malalim si Nathan at saka lumapit kay Nika, umiiyak din sa kapinunasan ang luha nito dahilan para mapahagulgol lalo si Rebecca. "Pero huli na yata ako, sana tama ang naging desisyon mo na tapusin ang relasyon natin sa loob ng 4 na taon na pinagsamahan natin, kung sasaya ka sa kanya sige pinapalaya na kita." Hirap na turan ni Rebecca,
saka tumayo at saka mabigat ang mga paang lumabas ito ng opisina ni Nathan, at saka ito hindi lumilingon na nagsalita ulit. Sana maging masaya kayo. Sa huling pagkakataon gusto ko lang malaman mo Nathan na mahal kita, goodbye. Matapos noon ay tuluyan na nga itong umalis kaya naman ang hihina, ang mga tuhod ni Nika kaya naman agad siyang inalalayan ni Nathan paupo sa couch, nang makaupo siya doon ay agad na napatingin si Nika ng malungkot kay Nathan. Naiintindihan ko kung nasaktan ka sa nangyari ngayon, kaya pwede kang umiyak, dahil alam ko mahal mo pa siya, hindi yun basta-basta nabubure dahil 4 na taon din ang pinagsamahan nyo. Seryosong sabi ni Nika sa kanya kaya naman malungkot na natawa si Nathan sa kanya hinaplos, ang mukha ng dalaga. Mabigat sa dibdib inaamin ko, pero hindi ibig sabihin nun na mahal ko pa siya. Dahil sinabi ko na diba, ikaw na ang mahal ko, alam kong hindi pa tayo ganun katagal na magkasama. Pero tinuturing ko na lang na kaibigan si Rebecca, dahil hindi naman basta-basta mabubure ang 4 na taong pinagsamahan namin, pero nangako ako sa iyo na magiging mabuting asawa sa kaama ako sa inyo ng anak natin, kaya hindi mo na kailangan mabahala. Nakangiting tura ni Nathan sa kaniyakap si Nika, dahilan para bumuhos ang mga luha ni Nika, dahil sa wakas ay makakampante na siya ng tuluyan dahil sa binitiwang salita ni Nathan sa kanya.